Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hada ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naggabay sa atin sa kanyang relihiyon at tunay na hindi natin makakamit ang gabay maliban na lamang kung tayo ay kanyang ginabayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, muli tayo ay nagbabalik sa ating programa sa pagbibigay ng munting mensahe sa ating page na Last Message, na kung saan ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay ang pinamagatang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At iyong sambahin ng iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakan o ang iyong lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan tayo ay nag-aabang sa pagtingin ng pagpasok ng buwan ng Ramadan at nag-aantay tayo ng resulta nito. At nung nakumpara ang resulta na pumasok na ang buwan ng Ramadan, alhamdulillah, na tila baga ang saya ng ating mga puso't isipan na dininggin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin na Allahumma balligh na Ramadan, o Allah, naway ipaabot mo sa amin ang buwan ng Ramadan. At pagkatapos, nagsimula tayong magtarawih, magtaguyod ng tarawih, mag-ayuno sa araw ng Ramadan, magbigay ng mga sadaqah, magsala ng tahajjud, at iba pang uri ng ibadah para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. At hanggang tayo ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan ang huling 10 gabi ng Ramadan, na tayo ay nag-aabang bawat gabi at nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway ang gabing ito o di kay maabutan natin ang pinakamainam na gabi, ang Laylatul Qadar. At ang iba sa atin, alhamdulillah, ay iniwasan, o karamihan sa atin ay iniwasan ang mga bagay na makakaabala sa kanyang pag-aayuno, katulad ng panunood ng telebisyon, paggamit ng sobra-sobra ng cellphone, ng Facebook, ng Messenger at iba pa, na walang ibang hangad kundi ang lugod at ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At malungkot mang isipin, mga kapatid sa pananampalataya, napakabilis ng mga araw at ng mga gabi. Bukas po ay dumating na ang takdang oras o takdang panahon na muling pagtingin ng moon sighting natin ng paglabas ng buwan ng Ramadan at ang pagpasok ng panibagong buwan, ang buwan ng Shawwal. Subhanallah, tunay sadaqallah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ayyaman ma'dudat, mga bilang ng mga araw, samantala ang buwan ng Ramadan ay 29 o di kay 30 na araw. Ngunit wallahi subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay lilisan at tayo ay iwan na ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpagayon pa man, pasalamat tayo at purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa malaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na naabutan natin ang buwan ng Ramadan at ang mga gabi nito, at insyaallah ay ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala na ipagkakaloob o ibibigay sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa natin ng iba't ibang uri ng ibada para lamang sa Kanya. Kaya't huwag nating kalimutan sa pagtatapos ng buwang ito, ay huwag nating kalimutan na ating pasalamatan at dakilain ang ating Panginoong si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. At ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabuo ninyo ang buwan ng Ramadan ng pag-aayuno. At pagkatapos sabi niya ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. At upang sa ganon ay kayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kagalakan sa atin dahil ating tinugunan ng utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo'y nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan at nakapagsagawa o naitayo ang iba't ibang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinayo natin ang salatut tarawih, ang salatut tahajjud, at iba pang mga uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang gantimpala sa sino mang tinaguyod ang mga pagsamba sa buwan ng Ramadan, kanyang sinabi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man ang nagtaguyod ng pagdarasal sa gabi ng Ramadan na mayroong pananampalataya at naghahangad ng gantimpala, tunay na ipinatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang mga kasalanan. O aking kapatid na pananampalataya, o aking kapatid na Muslim na lalaki, o aking kapatid na Muslim na babae, tunay sa pag-aayuno natin ay meron tayong dalawang gantimpala o dalawang kasiyahan na ating matatamo. Ang unang kasiyahan dito ay ang araw na kung saan ay tayo ay i-break na natin ang ating pag-aayuno. Kaya't ilang araw na lamang, isang araw o dalawang araw na lamang ang natitira ay tunay na ating matatapos na, mabibreak na ng tuluyan ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi ba't ito ay magbibigay sa atin ng kasiyahan dahil ating natugunan ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at iba't ibang uri pa ng pagsamba alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na pagkatapos ng Ramadan ay ating itataguyod ang isa sa mga pagdiriwang sa relihiyong Islam, ang pagtataguyod natin ng Salatul Eid. Tunay na kabilang sa wisdom ng Salatul Eid ay ang pagbibigay ng kasiyahan dahil ating tinaguyod ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Kaya't sa relihiyong Islam, mga kapatid, ay mayroong dalawang kasiyahan lamang na dapat nating o pagdiriwang na dapat nating ipagdiwang na walang iba kundi ang Idul Fitr at ang Idul Adha. At ang dalawang kapistahan na ito ay binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng pagsamba alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Idul Fitr, ang Idul Fitr ay ating sinasagawa pagkatapos nating mataguyod ang pagsamba, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang Idul Adha ay sinasagawa natin pagkatapos nating maitaguyod ang pag-hajj, ang pagpipilgrimage natin sa alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't hindi katulad ng ibang Eid na pinagdiriwang ng ibang mga tao ng mga ibang relihiyon na punong-puno ng kaligawan, puno ng kaligawan pagkatapos ng kaunting kasiyahan lamang, subhanallah. Ngunit ang ating Eid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ipagbadya mo, O Muhammad, sa kagandahang loob ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang awa, na kung kaya dahil dito kayo ay magalak at malugod, na higit pa sa kung anumang nalikom ninyo ng mga makamundong bagay at kung ano paman ang mga palumuti nito na mayroong hangganan. Tunay na sa bawat paglipas ng mga araw na hindi nakagawa ng kasalanan ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matuturing na kasiyahan para sa Kanya, at tunay na ang pagtataguyod natin ng Eid pagkatapos ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nagsisilbing daan upang bumalik tayo sa ating relihiyon at ating maalala ang pagkakumpleto ng ating relihiyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina."
tunay sa araw, sabi niya, sa araw na ito ay kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon at ibinigay ko sa inyo ang aking mga biyaya at pinili ko ang relihiyong Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagdating ng Eid, ay huwag nating kalimutan ang ating mga kamag-anak, ang ating mga pamilya. Tunay na ito ang pagkakataon upang sila ay ating bisitahin at pagkakataon upang ating ayusin ang mga bagay o ang mga ugnayan na naputol. Dahil sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tunay na hindi makakapasok ng paraiso ang sino man ang kanyang pinutol, ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay haharap tayo sa ibang panahon. Matatapos na ang buwan ng Ramadan, ang buwan ng pagkakaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng takwa, ang buwan ng pagkakaroon ng sabar, ang buwan ng habag, ang buwan ng kapatawaran at pagpapalaya mula sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalataya, suriin natin ang ating mga sarili kung ang pagkatakot ba, kung ang takwa ba ay ating nakamtan. Kung ito ba ay pumasok sa ating mga puso, nagampanan ba natin ng tama ang mga kondisyon ng habag, ng kapatawaran at pagpapalaya sa impyerno na nagdala ng Ramadan? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Ramadan ay mahalin tulad sa isang paaralan na nagturo ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagturo ng sabar, nagturo ng iman. Subalit kung hindi tayo nagbago, kung hindi tayo natuto ng mga katangian ng pagiging mu'min, ng pagiging mananampalataya, sa anong panahon pa kaya tayo o sa aling paaralan pa kaya tayo magbabago at matututo? Mga kapatid sa pananampalataya, ang Ramadan ay nagturo sa atin ng pagbabago tungo sa kabutihan ng ating mga kilos at ng ating mga pananalita at ng ating mga ugali at ng pakikitungo natin sa kapwa at higit sa lahat sa pagsunod natin sa ating Panginoong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng isang nasyon hanggang hindi nila baguhin ang kanilang mga sarili. Kung tayo nga ay kabilang sa mga nakinabang sa Ramadan, kung naging tapat ang ating pag-aayuno nang dahil sa ating pananampalataya, kung tayo ay nagsagawa ng mga pagdarasal at taimtin sa ating mga puso, kung tayo ay nagsikap na mangibabaw laban sa mga makamundong bagay, kung tayo ay naging tapat na humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, magkagayon, idalangin natin na ang hatid ng mabuting bunga ng Ramadan sa ating mga sarili ay manatili sa atin hanggang sa takda ng ating kamatayan ay sumapit sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sabihin mo ang iyong Panginoon. Sabihin mo, wa'bud, sambahin mo. At sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakan, ang iyong kamatayan. Subhanallah. Huwag tayong matulad sa isang tao na gumawa ng sariling bahay at pagkatapos nito ay pinabayaang masira o di kaya'y mawasak sa maikling panahon lamang. Huwag tayong matulad sa isang tao na nagtipon ng kayamanan at pagkatapos nito ay sinayang lamang at hindi napakinabangan ang kanyang pinaghirapan. Ito'y mga halimbawa ng isang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ay bumalik sa paggawa ng mga kasalanan at mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaagad-agad at iniwan at sinayang lamang kanyang mga mabuting mga gawain. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsikapan natin na maging tuloy-tuloy ang paggawa ng kabutihan tulad ng ginawa natin sa buwan ng Ramadan.
Kaya't sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Ang pinakamainam na gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang palagian at tuloy-tuloy kahit ito ay kakaunti lamang. At sinabi rin ni Aisha radhiyallahu anha bilang karagdagan ng katibayan natin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Tunay na ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagsagawa ng isang gawain ay kanya itong pinagtitibay at pinapanatili at palagi niya ito o di kay tuloy-tuloy ang kanyang gawain. Tunay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makakamit natin ang unang kasiyahan ng isang taong nag-aayuno. At ang pangalawang kasiyahan na ibibigay sa isang taong mananampalataya, sa isang taong nag-ayuno ng tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito na ang pinakamalaking kagalakan at kasiyahan na walang iba kundi ay makikita niya, matatagpuan niya si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Hindi ba yun ang pinakamalaking gantimpala na ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya't sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudsi, Ya ahlal jannah, fayaqulun, labbayka rabbana wa sa'dayk, fayaqulun, hal raditum? At tatawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taga-paraiso at kanilang sasabihin, aming tinutugunan ang iyong panawagan o aming Panginoong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo hal raditum, kayo ba ay nalugod? Fayaqulun, wama lana la narda waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Paano kami hindi malugod? Tunay na iyong pinagkaloob sa amin ang gantimpala, ang kasiyahan, sabi na hindi mo ipinagkaloob sa iyong mga nilikha. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ya rabbana lima yaqul Allahum lahum Allah, ya Rabb lima yaquluna lahum ana a'taytukum afdalu min dhalik. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay sabi niya na kayo ay aking pagkakalooban pa, sabi niya na mas mainam pa dito. At sabi niya, ano po yun aming Panginoon? Kanyang sasabihin, Ya Rab, wa ayyu shay'in afdal min dhalik? Fayaqul, uhilla alaykum ridwani, fala askhutu alaykum ba'dahu abada. Tunay sabi niya, ano pa ang pinakamainam? Pagkatapos noon, o Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sasabihin, tunay sabi niya, na ginawa ko ng halal, pinahintulot ko na sa inyo ang aking pagkalugot, ang aking awa, at tunay na hindi ko na kayo papagalitan pa o di kaya kapupuutan pa magpakailanman. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala na ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpatuloy tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, hindi lamang sa isang lugar, kundi sa bawat sandali at sa bawat lugar kung saan tayo naroroon. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah na sinamba mo sa Ramadan, ay si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang Diyos, ang Panginoon sa lahat ng buwan. Si Allah subhanahu wa ta'ala na sinamba mo, na nagtaguyod ka ng tarawih at ng tahajjud, ay si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang Panginoon sa lahat ng mga araw at sa lahat ng mga gabi. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man tayo naroroon, kahit saang buwan tayo naroroon, kahit saang lugar tayo naroroon. Kaya't sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sumapit sa atin ang ating kamatayan. Pagkatapos ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mayroong pang mga voluntaryong mga pag-aayuno na dapat nating gampanan ang pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'u 6 min Shawwal kana kasiyamud dahar, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tunay sabi niya, kung sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ito ay sinundan niya ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, ay para siyang nag-ayuno ng isang buong taon. At ang pagsasala ng tahajjud, mga kapatid, ay bukas pa rin ang pintuan o ang gabi ng pagsasala ng tahajjud. At ang
At ang pagsasala natin, ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw ay ito ay obligado sa bawat buwan, hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Kaya't magpatuloy tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa pagsasagawa ng ibada para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tunay sabi niya, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan at sa araw ng paghuhukom lamang kayo ay gagawaran ng sapat na kabayaran. O kayong mga Muslim, kumapit tayo ng matibay sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat walang nakakaalam sa pagdating ng anghel ng kamatayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tiyak na hindi natin nababatid hindi natin nababatid kung saan ang ating buhay, kung ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan, at hindi rin natin alam kung saang lupain tayo aabutan ng kamatayan. Kaya't mga kapatid sa pananampalataya, ipamuhay po natin ang Islam sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya at sa ating mga kapatid. O Allah subhanahu wa ta'ala, naway igawad mo sa amin ang tunay na kapayapaan, patawarin mo ang aming mga kasalanan, pagpalain mo kami sa daigdig na ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong paraiso. Amin. Hanggang dito na lamang, naway napulutan natin ng aral ang ating munting mensahe sa araw na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.